Hi guys, welcome in this channel. Today I'm going to do a pick a card reading. Kung sino ang magiging partner mo in life or maging spouse mo. So let's start sa set 1, which is set 3 bracelet, and the second set is sandstone bracelet, and the third set is sheer quartz bracelet. So let's start sa set 1, kung sino ang magiging partner mo o future spouse. Or anong feelings na sa'yo ngayon? Ano iniisip niya sa'yo ngayon? Baka kilala ka na niya eh. Sa second set, sino ang maging partner mo o future spouse? Anong feelings niya sa'yo ngayon? Ang iniisip niya sa'yo ngayon? Sa third set naman, ano ang energy ng future spouse mo? Two, three. Feelings sa'yo ng person mo sa'yo, ng future spouse mo, iniisip niya. Yan. Let's start sa set 1. Ay, wow. Wow, ang ganda ng energy, guys. Ano to eh? Intelligent, intellectual, logical, mag-isip, fulfilled, happy, satisfied in life. Para na-enjoy niya yung buhay niya ngayon, no? And parang siguro travel to around the world or worldwide success ang naabot niya ngayon. O pwede din na nakita kayo o you're together right now, nabuo na kayo, kaya fulfilled siya. Or else ay nasa ibang lugar to ngayon, no? Na o pwede din sinabi niya sa'yo mag-meet kayo, ganon. Or gusto niya makapagkita sa'yo, pwede din with the world. And ito yung feelings niya sa'yo ngayon. Hindi siya consistent. Kung nag-reach out mo to sa'yo, hindi consistent. Para bang tinatamad mag-reach out sa'yo itong taong to. Okay, hindi consistent. Parang ayaw niya maging consistent sa pag-reach out. Bakit kaya? Or ayaw niya mag-reach out, bakit kaya? Pupuntahan ka niya eh. Gusto niya puntahan ka. May distance sa inyong dalawa. Gusto niya puntahan ka at mapangasawa ka. So, ayaw niya yung, panay lang siya reach out. Yung ganun. Ang gusto niya kasi yung puntahan ka mismo. Baka foreigner to. Para bumuo na kayo ng pamilya. Mamuhay kayo ng prosperous, kumpleto. Ito iniisip niya eh. Yung makumpleto ng buhay niya. Walang kulang. Pag napangasawa ka na niya. Completeness. Mamuhay ka ng prosperous. So, mapumili naman ng set 2, which is sandstone bracelet. Nag-recover ngayon itong person mo na to. So, mapumili ng set 2. Siguro may pinagdaanan dati na napagod, nahirapan, yun, nag-recover siya, nag-relax. Kalmado yung isipan niya, nakatulog na din ng mahimbing kahit paano, mga ganun, nakakatulog na siya ng mahimbing paggabi. And dahil nag-recover pa to, kaya hindi pa siya driven or hindi pa siya ready na mag-take na action o umalis o para i-pursue ang goal niya. Yan. Nag-hesitate para mag-take na action o yung may i-pursue siyang goal o pwedeng yung puntahan ka kasi nag-recover pa siya eh. And lito yung isipan nito. Pwedeng may mga nanlilito dito. No? And ito yung feeling siya sa'yo. Gusto niya muna mag-antay kasi nag-recover pa siya. At lito yung isipan niya.
Gusto mo na mag-antay, no? Bago siguro mag-take na action, and parang kailangan pa niya ng time, more time, bago mag-decide siguro na puntahan ka. Yan. Ito iniisip niya, hindi mo na siya mag-e-effort sa'yo ngayon. Kasi may pinagdadaanan pa to. Nag-recover at nalilito yung isipan niya. May nanlilito kasi dito. Yan. At sa pumili naman ng set 3, let's see kung ano yung energy ng person na maging partner mo. Cold siya, unemotional, parang walang care. Ganun. And guarded, defensive, nataas ng wall, and walang third party ito. Or ayun yung may third party. Walang third party. This person is not dealing with two or more person. Kasi ano yun? Sa'yo lang siya nakatutok. Tingnan natin Yes, sa'yo lang siya nakatutok. At ito yung feelings niya sa'yo. Gusto ka niyang asawahin O gusto ka niyang, dinidesire niyang pasunurin ka niya sa will niya. Let's see, what's with the Hierophant dito sa feelings niya? Gusto ka nga niya asawahin. Gusto niya mag-umpisa kayo ng relationship and then asawahin ka na niya. Yan. Gusto niya, magsama na agad bilang mag-asawa. Oo. Gusto niya magsama na kayo agad. Di ba pag mag-umpisa ka ng relationship, lalo kung may nakaraan na kayo dito, gusto niya magsama na kayo agad bilang mag-asawa. Ganoon. Iniisip niya na kontrolin ka. Gusto kanyang kontrolin. Tingnan natin Gusto kanyang kontrolin. Bakit? Paano kontrolin? Paano? Ayaw kausapin ka nito. Yung magkaroon ng pag-uusap sa inyo, collaboration, pagtutulungan, na ang gusto niya, pag asawa ka niya, under ka sa control niya, ganun. Pag asawa ka niya, under ka sa control niya, sunod-sunuran ka sa kanya. Ganun. May ano ba, strict? Strict siya. May pagka-strict Based yan sa strict nga siya. Kung masunurin ka, okay lang yan. Pero kung independent ka, na ayaw mo na diktahan, na ayaw mo na may kumukontrol, yun ang problema. Ganun naman talaga lalo kung babae ka. Kunwari, kung ikaw yung babae, kung siya ang lalaki, siya naman talaga ang masusunod niyan. No? So, pag babae, dapat maging submissive sa lalaki. Yun naman talaga sa Bible. Wag lang yung abusado. Alam niyo naman siguro yung boundary niya, di ba? So, yan. Ito na lamang, guys.